i-pan-fold din yan. Pan-fold. Pag pan-fold, itong edge ng blanket should be outside. Okay? It is your pan-folding. Para halimbawa, bumalik na yung patient o dumating na si patient, welcoming yung kama niya, upo siya dito, dahil naka-pan-fold ka, which is ito yung madali niyang mahila. Pagka gusto niyo na humiga, hilahin mo lang yan. Okay, yun yung pan-fold. Hindi ko sinabing i-fold nyo na lang yan ng ganyan. Okay? Dapat naka-pan-fold. Right? Next, lastly is your surgical bed. Sit back. Okay. Ngayon, this is in the recovery room area. Okay, so consider the location of the door kasi dito papasok yung patient. Kailangan naman paikutin mo pa yan doon, no, para na siya matransfer. So, ito na yung side na pagna-transfer ng patient. No, para hindi niya tumadaganan, kailangan mo itong ilagay doon sa kabilang side. Ipapan-fold mo siya doon sa kabilang side. Okay? So, you are to loosen yung blanket and the top sheet only. Careful na hindi ma-remove yung bottom sheet. Okay. It's not, hindi siya Jollibee incorporated. So, you are to pan-fold it on this side. Para hindi mahigaan ng patient yung kumot kapag siya i-transfer. As a business. Okay? Hindi lang yun, franchise lang yun sa Pilipinas. Pero yung may-ari, pan-fold, like I said, ito yung hihilahin niya. Okay, expose. Jollibee Foods Incorporated. Ngayon, para ma-determine din ng mga tao magna-transfer, i-close mo to para pag nakita nila, ay naka-close yung kabilang side, ibig sabihin doon pala natin siya na-transfer si patient. Itsura ng mascot, itsura ng logo, lahat yung mga flavors, menus, ingredients. Tapos one of the things that you need to put in mind is that you should remove the pillow. Eh, bakit? No? Kapag ka nag-undergo ng anesthesia ang patient, order ng doktor yan na no pillow for 6 to 8 hours. Kasi otherwise, kung pwede sila maka-experience ng spinal headache. Okay? Sumakit ang kanilang ulo. No? Tapos nun, makaramdam sila ng pagkahilo. Tapos na, mararamdaman nila na para sila nasusuka. And eventually, magsuka. Pag nagsuka sila, na magkakaroon ng extra pressure dahil duduan, remember may tahi. No? So anong tendency? Pwedeng bumuka. Fresh pa yun. Kakatapos pa ng operation, tapos nagsuka. May pressure, baka bumuka. Eh di ulitin na naman yan. Nang dahil sa'yo. Okay? Yung ibang teacher, sabi nila, lagay lang daw dito, hindi na kailangan i-remove, o kaya dyan. Pero sa akin, tanggalin ninyo. Kasi tempting yan sa patient, hindi nila naiintindihan yung importance niyan. Paano kung iuna nila yan habang wala ka? Kanino isisisi sa'yo? Kasi iniwan mo yung unan. Okay? So, i-remove. Okay? Once ma-transfer na si patient dyan, no, sabi ko mga pan-fold, so itong hihilahin mo para mabilis. Okay, cover the patient and make the patient comfortable. And then syempre, secure mo ito ulit. Make a biter. And then, tip the sideways up. Nandiyan nakahiga yung patient, komportable. Diba? Tapos, offer the call light within reach. Instruct the patient to press it whenever he needs or she needs help. And then since naka-hip height ito, no, remember, mataas yung kama, nasa hip height mo dahil ikaw yung gumawa, lower the bed to the lowest possible position. Baka mahulog si patient, at least hindi naman mabasag ang mukha. Okay? Kung mababa. So this time, pwede mo siyang iwan, perform your hand washing. Remove your gloves and perform your hand washing. Okay? So that's your unoccupied bed with 3 kinds of bed. Ano nga yung 3 kinds?